Leading with pride here in QC. Naging makulay ang palibot ng Tomas Morato sa paglahok ng nasa 3,500 Rainbow Runners sa ikalawang Pride Run ng pamahalaang lungsod. Nakiisa rin ang QC-LGU sa pag-unveil ng Free-to-Be Hue mural sa New Frontier Theater Arcade bilang simbolo ng suporta at pagtanggap sa LGBTQIA+ community. Marami pang exciting Pride Month events ang dapat antabayanan, kabilang ang inabangang Love Laban sa Diliman sa June 27. Naghanda ng iba-ibang serbisyo para sa OFWs sa kauna-unahang Overseas Filipino Workers Global Summit na pinangunahan ng Department of Migrant Workers, katuwang ang lokal na pamahalaan. All set na para sa whole day celebration ng Hog Festival 2026 sa June 12 sa Gateway 2 Mall ng Araneta City, kung saan naghihintay ang iba-ibang aktibidad, tampok ang nagsasarapang pork dishes. Inabutan ng cash incentives ng Quezon City Government ang may 500 Q-Citizen students na nag-excel noong nakaraang school year. Bukod sa kanila, may 23 estudyante rin ang nabigyan ng full scholarship mula sa J. Amado Araneta Foundation. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang kahalagahan ng inclusive development at social protection programs para sa lahat ng mamamayan sa panel discussion ng World Bank Report Launch and Forum. Opisyal na ang Q-Citizen si Girlie, ang pinakamatandang Philippine Eagle in captivity, matapos na bigyan ng QC-ID sa kick-off celebration ng Philippine Eagle Week. 1984 pa nang ma-rescue si Girlie sa Bukidnon at inilipat naman sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center noong 2009. Mas mabilis na ang paghingi ng saklolo ng mga taga-barangay Bagong Pag-asa tuwing may emergency sa paglulunsad ng kauna-unahang One Hope SOS button sa lungsod. Tinalakay sa pulong ng Quezon City University Board of Regents ang iba-ibang development projects para sa patuloy na pagpapaunlad ng universidad, kabilang ang planong pagbubukas ng Master of Engineering, Major in Industrial Engineering. Inilunsad na sa QC ang Resilient Urban Future Program and Scoping Validation Workshop sa tulong ng Ministry of Foreign Affairs of Denmark at C40 Cities. Layon itong isulong ang mga inclusive at eco-friendly program sa harap ng banta ng climate change. Ginibana ng DPWH, katuwang ang San Miguel Corporation, ang bahagi ng pumping station sa Matalahib Creek na itinuturong dahilan ng paglala ng baha sa lugar. At bilang paghahanda sa tagulan, kabi-kabila na ang declogging at cleanup operations sa mga daluyan ng tubig sa lungsod. Nagsagawa ng film showing at solidarity event ang Tobacco Control and Public Health Advocates sa Quezon City Hall. Tampok ang 6 na short films na gawa ng kabataan bilang bahagi ng World Tobacco Day commemoration.